Matatapos din ang iyong mga paghihirap. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the prophet Isaiah, chapter 49, verses 8 to 15, and I read it for you. Thus says the Lord, in a time of favor I have answered you. On a day of salvation I have helped you. I have kept you and given you as a covenant to the people, to establish the land, to apportion the desolate heritages, saying to the prisoners, come out, to those who are in darkness, show yourselves. They shall feed along the ways, on all the bare heights shall be their pasture. They shall not hunger or thirst, neither scorching wind nor sun shall strike them down. For he who has pity on them will lead them, and by springs of water will guide them. And I will turn all my mountains into a road, and my highways shall be raised up. Lo, these shall come from far away, and lo, these from the north and from the west, and these from the land of Zion. Sing for joy, O heavens, and exult, O earth. Break forth, O mountains, into singing. For the Lord has comforted his people, and will have compassion on his suffering ones. But Zion said, the Lord has forsaken me, my Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child, or show no compassion for the child of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Ang ating pong pagbasa sa araw na ito ay maaring pagmulan ng kapayapaan sa puso at kaisipan, ng konsolasyon at ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa sa laban ng ating buhay, na matatapos din ang ating mga paghihirap sa buhay. Ang sabi po ng pagbasa, malilimutan ba ng ina ang anak na nanggaling sa kanya? Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Inihalin tulad ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng isang ina. Isang inang nagluwal sa kanyang anak, isang inang nag-aruga, nagpalaki, at nagbigay ng lahat ng pangailangan niya sa kanyang anak. Hinding-hindi niya malilimutan. Dagdag pa rito ng ating pagbasa, ang sabi, for the Lord has comforted His people, and will have compassion on His suffering ones. Nariyan ng Panginoon, tayo kanyang yayakapin, tayo kanyang ililigtas, at ipapadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Nariyan ding dadamay ang Diyos sa ating mga paghihirap sa buhay. Napakagandang pagnilayan na tayo ay may isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na hindi pabaya. Isang Diyos na palaging nariyan, available para sa ating lahat. Ano po ang ating gagawin? Tayo po ay hinihikayat na tumawag sa Kanya. Sapagkat sa panahon na tayo ay tumawag sa Kanya, sa gitna man ito ng pangailangan, o kaya na may sa gitna ng tuwa, galak, at pasasalamat, nakikinig ang Panginoon. O sakali mang hindi tayo tumawag sa Kanya, hindi naman po bulag ang Diyos sa ating sitwasyon. Magpapadala at magpapadala pa rin siya ng tulong na ating kinakailangan. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sapagkat hindi niyo po kami pinapabayaan. Kami po ay lumalapit sa inyo na naway pakinggan ninyong palagi ang aming mga hinaing sa buhay. Naniniwala po kami na matatapos din ang mga problemang aming kinakaharap. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.